Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng mga tagapakinig nyo. Ako nga pala si Larry, Tubong Leyte. Hindi ko na lamang sasabihin kung saang parte sa Leyte ako nakatira. Ang masasabi ko lang ay nasa pagitan ako ng Abuyog at Baybay. Dekada 80 nang mangyari ito at magdi-17 pa lamang ako noon. May bagong salta sa baryo namin at sila ay ang mag-inang sila Aling Merna, Magda at Romeo. Nakita kong wala silang masyadong dalang kagamitan kundi isang lumang bayong lang. Natuwa ako nang malaman kong malapit lamang sa amin nagpatayo ng maliit na kubo ang mag-ina. Sa wakas kasi ay magkakaroon na ako ng panibagong kaibigan. Unang tingin ko pa lamang kasi sa kaidarin kong si Romeo noon ay alam kong makakasundo ko na kaagad ito. Hindi nga ako nagkamali. Lumipas lamang ang ilang linggo ay naging magkaibigan na kaming dalawa ni Romeo. Hindi lang yon, dahil naging malapit na kaming magkaibigan at itinuring ko na siyang parang kapatid. Mabait at masayahin ang kaibigan kong ito. Ramdam ko rin ang pagpapahalaga niya sa kanyang ina't na kababatang kapatid na si Rosenda. Kaya naman mas lalong hinahangaan ko pa siya noon. Kung minsan ay pupunta ako sa bahay nila pero kadalasan si Romeo ang tumatambay sa bahay namin at gabi na ito kung uuwi sa kanila. Lalo na kapag alam nitong wala siyang gagawin sa bahay nila noon. Tungkol naman kay Aling Merna, nung simula pa lamang ay napansin kong may kakaiba na sa kanya. Malikot ang mga mata nito at hindi makatingin ng diretsyo sa taong kausap niya. Kakaiba din yung ambience ng bahay nila. Ibang-iba sa bahay namin o sa iba pang mga bahay na napuntahan ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko parang ang bigat-bigat kapag nasa loob ka ng bahay nila. Ang nakapagtataka kasi palangiti naman yung Ale. Magaan kausap. Mahilig din siyang magbigay ng payo sa buntis kong kapatid. Kung ano ang mga dapat gawin para maiwasan ang mga hindi kaaya-ayang nilalang. Medyo maputla at payat ang pangangatawan ng Ale. Matalim din siya kung tumingin kaya't aakalain ng iba masungit siya. Pero ang totoo kapag nakausap mo na si Aling Merna at makuha ang loob nito ay masasabi ko ring mabait ito at mapagmahal na ina sa mga anak niya. Tuwing umaakit kami ng bundok ni tatay para manguha ng hinog na saging, gulay at prutas, sinasama ko si Romeo para kahit papano ay maiuwi siyang makakain sa bahay nila. Ganun rin kapag nanggagapas kami ng palay. Isang gabing nagkikwentuhan kami ni Romeo. Nasabi niya sa akin kung ano ang dahilan, kung bakit sila umalis ng Antique. Ayon sa kaibigan ko na ito, palagi umanong sinasaktan ng tatay niya ang kanyang nanay. Walang araw na hindi ito inaaway at pinagsasalitaan ng kung ano-ano. At kung minsan ay nakakatikim pa ito ng sapak. Hindi pa nga raw gagaling ang mga pasa ng kanyang ina ay may panipagong pasa na naman ito sa katawan. Maging siya ganun din ang sinapit sa walang hiya niyang ama eh. Minsan niya na raw sinabihan ng kanyang inang iwan na nila ang kanilang ama. Pero kahit anong pangungumbinsi ang gawin niya, ayaw talagang pumayag ng kanyang ina. Ang rason ng nanay niya, ayaw niyang lumaking walang amang gumagabay sa kanilang dalawa ng kapatid niya. Kaya't hanggat maaari at kaya pa naman umano nitong magtiis ay gagawin ito. Ang mahalaga ay buo silang matatawag na pamilya. Hanggang sa isang pangyayari ang hindi inaasahan. Natigilan ako nang biglang pinutol ni Romeo ang pagkikwento. Sa halip ay tinanong niya ako kung naniniwala ba daw ako sa aswang. Bagya naman akong natawa sa naging tanong niya. Kako, bakit niya naman ako tinatanong kung naniniwala ba ako doon ang pinag-uusapan naman namin ay tungkol sa naging karanasan nila sa kamay ng kanyang ama. Wala. Naitanong ko lang. Tugon niya.
Humugot ng malalim na hininga ang kaibigan ko at malungkot ang mga matang muli nitong itinuloy ang pagkikwento. Aniya, pinatay ang kanyang ama noong kamuntikan na nitong halayin ang kapatid niyang si Rosenda. Nung umuwi itong lasing na lasing. Sumabat ako at tinanong siya kung sino ang pumatay sa tatay niya. Ang nanay mo ba? Pasensya ka na kung naging padalos-dalos yung bibig ko. Wika ko sa kanya at agad nang binawi ang sinabi. Hindi si nanay. Aswang. Aswang ang pumatay sa walang hiya kong ama. Buti nga sa kanya dahil hindi siya naging mabuti sa amin ni nanay at ni Rosenda. Ramdam ko ang matinding galit ng kaibigan ko sa kanyang ama habang patuloy itong nagsasalita. Mariin pa nitong ikinuyom ang kamay ng may panggigigil nun. Sa kabilang banda ay hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang mga sinasabi niya. Sa isip-isip ko, kung talagang pinatay ng aswang ang tatay niya, bakit sila umalis sa lugar nila? Di ba nga dapat hindi sila umalis doon dahil wala na yung tatay niya? Mamumuhay na sila ng payapa gawa ng wala na ang tatay niya noon. Noon nga halos araw-araw na sinasaktan ng tatay niyang nanay niya hindi sila umaalis Tapos ngayon, kung kailan wala na ito, saka naman sila umalis. Hindi ba medyo malabo yun? Gusto ko sanang itanong kay Romeo ang tungkol sa tumatakbo sa aking isipan. Ang kaso nga lang, Sir Seth, nung tingnan ko ulit siya ay napansin kong malungkot ang kanyang muka. Kung kaya't napagpasyan kong wag na lang itanong. Sinabihan ko siyang wag na naming pag-usapan ng mga bagay na nagbibigay sa kanila ng hindi magandang karanasan. Nakalipas na yon. Dapat kalimutan na. Para mapawi ang lungkot na nararamdaman ng kaibigan ko iniba ko na lamang ang usapan. Puro nga mga nakakatawa at masaya na lamang ang pinag-uusapan namin noon. Isang hapon, hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Galing kami ni Romeo sa ilog. Nanghuli kami ng isdang tabang para may maiuulam. Tuwang-tuwa pa kami habang naglalakad at nag-uusap ng mga kalokohang nangyayari. Nang sa maya-maya ay natanaw ko ang grupo ni Norberto na nagiinuman kasama ito. Kilalang mga lasinggero ang mga ito. Siga sa baryo at mahilig makipagbasagan ng ulo. Kaya nga pinapayuhan ako ng aking amang hanggat maaari ay iwasan ko na ang mga barkada ni Norberto. Huminto ako sa paglalakad at sinabihan si Romeo na sa iba na lamang kami dumaan. Nang tanungin niya naman ako kung bakit, sinabi ko sa kanyang nasa gilid ng daan si Norberto kasama ang mga barkada niya. Baka pagdiskitan pa kami kaya't mas mainam nang umiwas na lang. Nga pala, Sir Seth, itong si Norberto at ang mga barkada niya ay nasa 4 o 5 taon ang tanda nila sa amin ni Romeo. Pero kahit ang tatandaanan nila ay nakaasa pa rin sila sa kani-kanilang magulang. Mga batugan, tamad magtrabaho at pasaway ang mga ito. Puro alak at barkada lang ang alam sa buhay. Noon ngang saktong pagtalikod pa lamang namin para lumihis ng daan, nakita na pala kami ni Norberto at agaran kaming tinawag. Saglit na nagkatinginan kami ni Romeo. Naloko na. Kung bakit naman sa dinabi-daming pwede kong makitang tao. Ito pang mga mokong pa talaga na to. Sambit ko sa mahinang boses at bahagya ng kinakabahan. Ano ba sila dito sa baryo? Anak ba sila ng mga namumuno at ganun na lang sila kayabang? Tanong naman ni Romeo sa akin. Kaya't sinabihan ko siyang hinaan niya lang ang boses niya at baka marinig nila. Mayari pa kami. Grabe kong makasigaw at makapag-utos si Norberto sa aming magmadali na umanong lumapit dito at may sasabihin siya. Nung una, nag-aalangan pa ako pero kalaunan, napagtanto kong hindi na namin maiiwasan pa ang grupo niya. Tiningnan ko si Romeo at nagwikang lapitan na lamang natin ito. Sinabi ko sa kanya kung ano ang mga dapat gawin kapag nakalapit na kami. At pinayuhan ko ring wag na lang siyang sumagot kung sakaling may sasabihing mang hindi maganda ang mga lasinggerong yon. Para wala nang mangyaring gulo at makakauwi kami sa bahay ng payapa.
Hindi tumugon ang kaibigan ko. Bagkus ay tiningnan niya lang ako dahilan para mas lalo akong kabahan sa maaaring mangyari. Basta tol, sundin mo na lang yung mga sinasabi ko Bulong ko sa kanya. Anak ng tipaklong! Ano? Magtititigan lang ba kayo dyan? Hindi kayo lalapit? Sabi ni Norberto at tumayo ito. Eto na, lalapit na kami. Wika ko. Pilit kong pinipigilan ng sariling huwag sumabog ang inis sa kambugang pinapakita nila. Bakit mo kami tinawag? May kailangan ka ba? Saktong paglapit namin ay nagulat na lamang ako. Nang biglang kwinelyuhan ni Norberto ang kaibigan ko at iniangat ng bahagya sa lupa. Sabay sabing ang yabang umano nito. Kibago-bago pa lamang umano sa baryo. Kung makaasta at makatingin sa kanya ay ganun-ganun na lang. Ilang beses pa niyang dinuro sa noo si Romeo. Naikuyom ko ang kamaot gustong-gusto kong sapakin si Norberto dahil sa ginawa niya kay Romeo. Pero napag-isip-isip ko na anong laban ko sa damulag na yon. Malaki ang pangangatawan niya kumpara sa akin kaya talong-talo ako kung sakali mang gawin ko ang binabalak. Imbis na gumawa ako ng hindi kaaya-ayang hakbang ay mas pinilit ko na lamang ang maging mahinahon para walang gulong mangyari. Ikinalma ko ang sarili at sa mahinahong boses ay pinag-uusapan ko si Norberto na bitiwan niya ang kaibigan ko. Na ayaw namin ng gulo. Sana'y huminahon na lamang ito at pag-usapan na lamang ng maayos kung meron mang hindi magandang pagkakaintindihan. Pero kahit na anuman ang gawin kong pakiusap, nagmatigas pa rin ito. Mas lalo niya pang pinanggigilan ng kaibigan ko na halos umabot na sa puntong sasakalin niya na ito. Dala ng pagkabigla at bugso ng damdamin ay hindi ko na napigilan ang sarili. Wala na rin akong pakialam kung ano man ang kahihinatnan ng lahat. Basta't ang tumatakbo lamang sa isipan ko ay mailigtas ang kaibigan ko sa anumang masamang binabalak ng lalaki. Ramdam ko na kasing kahit anong pakiusap ang gawin ko, hindi makikinig si Norberto. Hinawakan ko ang kamay niyang nakahawak sa damit ng kaibigan ko at malakas yung tinabig. Dahilan para mabitiwan niya si Romeo. Bahagya naman akong napatras nang mapansin kong nanlalaki ang mga mata niyang hinarap ako at parabang sinapian ito ni Satanas sa labis na panggigigil at galit na nararamdaman. Pasensya ka na Norberto. Hindi kami pumunta dito para makipag-away. Mabuti pa ituloy niyo na lang yung pag-iinuman at aalis na kami. Sabi ko at panandali ang nakalimutan ng takot sa sarili. Akmang aalis na sana kami nang sa hindi ko inaasahan. Mabilis na ginawaran niya ako ng malakas na sapak sa sikmura. Agaran akong napabaluktot at napaluhod sa lupa dahil sa sakit nun. Panandalian pang ng dilim ang paligid ko at tumigil ng ilang segundo ang pagtibok ng puso ko nun. Na parabang katapusan ko na ng mga sandaling yon. Suntok, sipa, tadyak ang natamo ko mula kay Norberto at sa mga kaibigan nitong tumayo na rin at nakisali. Sumunod naman nilang pinagbalingan si Romeo. Nung makita kong bumagsak na sa lupa ang kaibigan ko, pinilit kong bumangon at nakipagpalitan ng suntukan sa kanila. Pero sa kahit na anong pakikipagsuntok ang gawin ko, lamang na lamang ang grupo ni Norberto. Bulagta kaming dalawa ni Romeo sa lupa at ramdam kong may lumalabas ng dugo sa bibig ko nun. Bago pa man tuluyang nawala ng kamalayan ko ay nakita ko si Romeo. Tuguan ang mukha. Gaya ko ay pinagtulungan din siyang bubugin ng iba pa sa mga kasama ni Norberto noon. Hindi ko alam kung ilan ng oras akong nawala ng malay pero pagdilat ko ng mga mata ko, nasa bahay paggamutan na ako at magang-maga ang mukha ko noon. Halos hindi ko maigalaw ang katawan. Nang makita ko si nanay ay kaagad na tinanong ko siya kung nasaan ang kaibigan ko at ano ang nangyari sa kanya. Malungkot na sinabi ng aking inang hindi umano maganda ang kalagayan ni Romeo. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa ito nagigising at nasa malaking paggamutan ito dinala ni Aling Merna para mabigyan ng gamot na kinakailangan. Nanlumo ako noong sabihin ng aking inang nagtamo din ng maraming saksak sa katawan si Romeo.
Pasalamat umano ako at dahil 2 saksak ng patalim ang natamo ko mula sa mga taong nanambang sa aming sadaan. Ayon pa sa aking ina, si Mang Beryong umano ang nakakita sa aming dalawa ni Romeo na nakahandusay sa gilid ng daan. May ulirat pa daw yung kaibigan ko kaya nakahingi ito ng tulong sa kanya. Nang makalapit si Mang Beryong, doon pa lamang nawala ng malay ang kaibigan ko na ito. Nakahingi naman kaagad ng tulong ang matanda at kaagad na naisugod kami sa paggamutan pero pagdating sa paggamutan, ako lang ang tinanggap. Si Romeo, isinugod nga sa mas malaking ospital noon. Sana lang ay makaligtas sa bingit ng kamatayan nitong si Romeo. Sobrang naawa ako doon, lalong-lalo na sa kanyang nanay. Sabi ng aking ina. Lumipas ang 3 araw ay nakauwi na ako sa bahay. Nagreklamo kami sa barangay pero mukhang hindi nila ako pinaniniwalaang sila Norberto ang may kagagawan. Dahil ayon kay Mang Dario, na isa sa mga namumuno sa lugar, ano daw ang katibayan ko na ang grupo ni Norberto ang may kagagawan. Maglabas umano ako ng ebidensya o kaya naman dapat ay may taong titistigo. Sinabi ko sa harapan nilang paano ako makapagdala sa kanila ng taong titistigo. Gayong wala pang malay yung kaibigan ko at magpasa hanggang ngayon nasa ospital pa. Hindi nga sigurado kung magigising pa Napansin kong pasimpleng pagngisi ng ama ni Norberto na si Mang Juanito habang kaharap namin ito sa barangay. Hindi na namin problema ang bagay na yan. Kung gusto niyong kasuhan yung anak ko maglabas kayo ng ebidensya na taong titistigong kriminal ngayong anak ko. Sabat ni Mang Juanito na siyang mas lalong ikinagigil ng kalamnan ko at gustong gusto ko na siyang sapakin noon. Pinayuhan ako ni tatay na umuwi na lamang muna kami at mag-isip ng paraan para malutas ang problema. Maging siya mano-mano ay hindi papayag na hindi mabigyan ng hustisya itong si Romeo. Gagawin natin ngayon, tay. Mukhang nagtatago na yata ang grupo ni Norberto. Kita mo ni isa sa kanila walang humarap Puro pamilya lang nila yung humarap sa barangay Hindi tumugon ang aking ama. Salip ay buntong hininga lamang ito at nangakong gagawin ng lahat. Makuha lang ang nararapat na para sa aming dalawa ni Romeo. Sa kinahapunan ng araw na yon ay dumating sa bahay namin si Aling Merna at kinausap niya ako ng masinsinan. Tinanong niya ako kung sino-sino ang mga taong nanakit sa aming dalawa ng anak niya. Isa-isa kong binanggit kay Aling Merna kung sino ang mga yon. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon, iho. Ako nang bahala doon sa mga taong nanakit sa iyo at kay Romeo. Makahulugang wika ni Aling Merna bago ito umalis. Mula nga noong huli kaming nagkausap ng matanda, doon na nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyari sa lugar namin. Tuwing hating gabi ay nakakarinig na kami ng kakaibang huni. Sobrang nakakapangilabot yun sa pandinig. Tuwing humuhuni ang kakaibang ibon ay sinasabayan naman ito ng pag-alulong ng mga alagang hayop sa baryo na parabang may nakikitang hindi kaaya-aya ang mga ito. Kahit anong pagsaway ang gawin ng mga nag-aalaga ng mga asong bigla-biglang umaalulong ay hindi nakikinig ang mga yon. Kahit tapunan ng tubig o kahit paluin ng mga aso, ayaw pa rin nilang tumigil. Bandang 2:00 o 3:00 naman ng madaling araw ay nakakapangilabot na iyak naman ng isang babaeng naririnig namin. Para yung nagpabalik-balik lamang sa daan. Minsan pa nga ay dumadangoy-ngoy ito na aakalain mong namatay ng kapamilya. Pero kapag sinusubukan naming sumilip sa kalsada, wala kaming nakikitang babaeng naglalakad o kahit na anong hayop man lang. Mga ganong kababalagan ang naririnig sa unang linggo. Kaya't umugong ng usap-usapan sa lugar namin. May kakaiba ng nilalang nakapasok sa gabi. Ang sabi ng iba'y kagagawan daw ng aswang ang huni at dumadagoy-noy na naririnig namin tuwing 10 oras nun. Hindi naman naniniwala ang iba at sinasabi nilang baka mga ligaw na hayop lamang daw yun. Gaya na lamang ng mga pusang malalantod o yun bang naghahanap ng makakapareha. Kaya't wag daw pag-isipan ng hindi maganda at wag takutin ng mga taong naninirahan.
Pero na mga sumunod na araw, mas lumala pa ang mga kababalaghang nangyayari. Isa-isa nang namamatay ang mga alagang hayop na mga kababaryo namin. Nabalitaan din naming sunod-sunod na nagkasakit ang kaanak ng mga kalalakihang bumugbog sa amin ni Romeo. May mga tubo-tubong butlig at kate-kate sa katawan nila tuwing ika-6 ng hapon. Bigla-bigla na lamang din silang nilalagnat at halos umabot na umano sa puntong nagdidiliryo na mga ito. Sinubukan naman umano nilang magpatingin sa doktor pero bigo pa ring malaman kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanila. Dahil doon ay pinagkalat na mga kaanak ni Norberto sa baryo naming kinukulam daw ang mga taong tinamaan ng sakit na hindi malaman-laman ng mga doktor. Nagbanta din ang ina ni Norberto na oras na malaman daw nila kung sino ang taong kumukulam sa kanila. Lintik lamang umano ang walang ganti. Habang dumadaan ang araw ay mas lalong naging miserable ang buhay ng pamilya ni Norberto. Kasama ng mga kaibigan niya. Marami na rin mga albularyo ang nilapitan nila pero hindi malaman-laman ng mga ito kung sino ang mangkukulam na sumalbahe. Napakagaling daw magtago ng mangkukulam. Ni bakas na mangkukulam ay walang makita o magilap ang mga manggagamot. Isang umaga, mabilis akong lumabas ng bahay noon. May narinig akong lalaking nagsisisigaw sa labas ng bakuran. Nang tingnan ko ito ay nakita kong si Mang Juanito pala ang taong nagwawala habang pinipigilan ng kanyang asawa. Nasa harapan naman nila si nanay at ang iba pa naming kapitbahay. Hindi ko alam kung maaawa o magagalit ako sa matanda sa kadahilan ng halos mapunuan ng butas-butas na kasing laki ng pako na ditres ang nasa braso nito. May mga butlig din sa katawan at mga galis. Medyo kakaiba din ang umaalingasaw na amoy mula sa matanda. Tay, anong nangyari? Bakit nagngangangawayan? Nagpakita na ba yung anak niya? Nasaan na? Tanong ko. Umiling ang aking ama't sinabing hindi pa umano nagpapakita si Norberto. Kaya daw naghuhurmentado si Mang Juanito dahil sa patay na ng madatna nito ang alagang kalabaw sa palayan. Wakwak ang tiyan at mukhang wala na raw ang ibang lamang loob ng kalabaw. Palagay umano ng matanda ay napag-interesan ang alaga nitong hayop at kami ang pinagbibintangan. Dahil kami lamang naman umano daw ang may lihim na galit sa anak niya. Huwag mo nang pag-aksayan ng panahon ng mga katulad nila, anak. Hayaan mo silang pagbintangan tayo ng kung ano-ano. Kung gusto nila maghanap sila ng taong titistigong tayo ay pumatay sa alaga nilang kalabaw. Buti nga sa kanila, tay. Kulang pa yun eh. Buhay ng kaibigan ko yung nasa bingit ng kamatayan ngayon. Walang kasiguraduhan kung magigising pa yun eh. Kaya dapat hindi lang kalabaw niya yung mamamatay eh. Sinaway ako ni tatay. Sinabi nitong wag daw akong basta-bastang magbitaw ng hindi maganda at baka may makarinig pa sa aking iba't masamain pa nila. Tumahimik na lang ako at nakiosyoso na lamang. Habang patuloy sa paghuhurmentado ang matanda. Nahagip ng mga mata ko si Aling Merna. Nakadungaw lamang ito sa bintana ng bahay nila at kakaiba ang mga ngiti niya. Habang nakatitig kay Mang Juanito. Maya-maya pa'y kumunot ang noo ko at nagpalipat-lipat ng tingin kay Aling Merna at dito kay Mang Juanito. Para kasing bumubuka-buka ang bibig na Aling Merna. Parang may sinasabi siya kay Mang Juanito kahit na magkalayo sila. Nalilisik ang mga mata nito na galit at nanggigigil. Nung titigan ko si Aling Merna ay napansin kong parang dahan-dahang nag-iba ang itsura niya. Para siyang bruhang maraming bitak-bitak sa mukha. Sandaling natigalgal ako sa kinatatayuan nung may nakita ko sa likuran niya. Isa itong matandang babae at sa palagay ko ay parabang nasa edad 80 o 90 mahigit na. Buhaghag ang buhok nito at namumula ang mga matang nakititig rin na masama kay Mang Juanito. At dinuro-duro pa ito. Nagtatakang napatitig ako sa matanda. Sa pagkakaalam ko ay wala namang matandang kasama sa bahay ang pamilya ng kaibigan ko. Maliban lamang kay Aling Merna. Hanggang sa maya-maya pa,
biglang nagkagulo na sa labas ng bakuran. Nang tingnan ko kung ano ang nangyari, nakita kong nakabulagta sa lupa si Mang Juanito. Nangingisay na para bang may epilepsy. Pero ang mas nagbigay sa akin ng kilabot ay noong makita ko ang kumpul-kumpul na insektong nag-uunang lumabas sa bunganga niya. Ikaw mangkukulam. Kinukulam mo yung asawa ko. Sigaw ni Aling Emily sa aking ina. Ipinagsigawan pa ni Aling Emily sa mga taong naroroon na kitang-kita o manong kinukulam ng aking inang asawa niya. Pinagtawanan lang ng mga ito ang matanda at hindi pinansin ang mga sinabi. Ang kaninang mga taong nagumpukan at halos hindi na mapaghiwalay. Kanya-kanyang nagpulasan at ang iba pa nga ay nagsukanon. Ultimong ang asawa ni Mang Juanito ay saglit itong hindi nakalapit sa matanda. Diring-dire. Kalaunan ay pinagtulungan ng mga kaanak na buhatin at uwi si Mang Juanito sa bahay nito. Habang tinatanaw ko ang paglayo ng pamilya ni Norberto, ay hindi ko maiwasang kabahan. Parang may hinala ako kung sino ang salarin sa mga nangyari. Kinukutuban ako ng hindi maganda kay Aling Myrna. Bigla kong naalala ang huling nabanggit niya sa akin noon. Sana mali ako, di ba? Ang mga sumunod na nangyari ay siyang mas lalong nagbigay sa akin ng isipin tungkol kay Aling Myrna. Isa-isang natagpuan na lamang ang bangkay ng mga taong nanakit sa aming dalawa ni Romeo. Karumal-dumal ang sinapit ng mga kaibigan ni Norberto. Nakahandusay sa tabi ng kalsada. Wakwak ang tiyan. May mga nawawalan na umanong lamang loob. Laking pagtataka at puno ng katanungan ng mga naninirahan sa baryo. Dahil sa papanong biglang lumitaw na lamang sa baryo namin ng mga kaibigan ni Norberto. Pero wala nang buhay. Karimari-marim din ang sinapit at base sa sinapit ng mga bangkay. Parang galit na galit talaga kung sino man ang pumatay sa kanila. Hindi kaya mababangis na hayop ang pumatay sa mga yan? Nakita niyo yung bangkay. Hindi gawain ng nasa katinong pag-iisip yung ganun kabrutal. Rinig kong wika ni Mang Carlito, ang matanda naming kapitbahay noong pinag-uusapan nilang tungkol sa bangkay na natagpuan. Sumagot naman ang isa pang matanda at sinabing mukhang hindi naman daw mababangis na hayop ang pumatay. Ilang linggo nang hindi nagpapakita sa baryo ang grupo ni Norberto dahil sa nangyari. Tapos ngayon bigla-bigla na lamang susulpot ang mga ito at sa kasamang palad. Patayin at para bang sinadya talagang dalhin yun sa baryo bilang pabala. Babala? Anong babala? Huwag mong sabihing pinaghihinalaan mo yung dalawang binatilyong kamuntikan ng patay ng grupo dahil sa kalasingan nila. Napaka-imposible yung sinasabi mo. Nasa paggamutan yung isa at hindi pa gumigising. Yung anak ni Paeng ba, hindi pa rin gumagaling yung sugat niya. Dagdag pang wika ni Mang Carlito ay kilalang kilala umano ang pamilya ko sa baryo kaya't napaka-imposible. Sa pagkakaalam nila ay wala palagi sa bahay si Aling Myrna dahil abala yun sa pag-aasikaso sa anak nito sa paggamutan. Malabo pa umano sa baha ang ibig tukuyin ng matandang kausap niya. Hindi ko na tinapos pakinggan ang pinag-uusapan nila. Baka mamaya may masabi pa akong hindi nila magustuhan eh. Patuloy pa rin ang kababalagan na nangyari sa lugar namin. Hindi pa rin tumitigil ang kakaibang huning naririnig namin tuwing gabi. Hanggang sa isang madaling araw, sa hindi sinasadya ay nasiko ko ang tagiliran na may sugat. Nagising ako sa sobrang sakit at agad na bumangon para tingnan kung dumudugo ba ang tagiliran ko noon. Nung nakita kong maayos naman, naupo na muna ako saglit para humupa ang sakit noon. Nang sa bigla akong makarinig ng mahihinang kaluskos sa labas ng bahay. Sa pag-aakalang may magnanakaw sa labas, dahan-dahan akong tumayo at naglakad at dumungaw sa bintana. Mula sa bintana ay nakikita ko yung bahay ni Aling Myrna. Pagtungaw ko, may nakita akong aninong nakaluhod sa may damuhan. Walang iya, mukhang may balak yatang magnakaw sa bahay nila Aling Myrna. Sabi ko pa. Bit-bit ang itak na kinuha ko sa kusina ay lumabas ako ng bahay para sana'y sawayin ng taong nakita ko sakali mang magnakaw ito. Pero gayon na lamang ang panghilakbot ko ng hindi na anino ng taong nakita kong nakadapa sa damuhan.
Mismong si Aling Merna pala yun. Pero sa pagkakataon na ito, kulubot at halos maagnas sa mukha niya. Namumuhag ang buhok at gumagalaw-galaw yon na para bang may sariling buhay. Naglalabas din ito ng kakaibang tunog sa bibig at hindi ko mawari kung anong klaseng tunog yon. Nakakatakot, nakakapanindig balahibo pakinggan. Nagiba ang simoy ng hangin. Naging maalinsangan at mabaho. Hindi ko mapigilan ang sariling mga tog dahil sa labis na maramdamang takot nun. Lalo na noong biglang tumingin sa akin ng diretsyo ang matandang ito na may nagbabagang mga mata. Aswang si Aling Merna? Teka, totoo ba itong nakita ko? Sa isang kurap ng mga mata ko ay nasa harapan ko na ang matanda. Kulang na lamang ay takasan na ako ng sariling bait sa katawan. Lalo na noong makita ko ito ng malapitan at pumipitik-pitik pa ang leeg habang nakangangang nakatitig sa akin. Sa pag-aakala kong katapusan ko na ng gabing yon, napapikit na lamang ako. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi ako makapagsalita. Hindi ko maigalaw ang katawan ko para sana'y tumakbo papasok sa loob ng bahay. O kaya naman ay sumigaw at humingi ng tulong. Wala kang dapat ikatakot. Hindi kita sasaktan. Matalik na kaibigan ka ng anak ko at sa loob ng maikling panahon ay itinuring mo siyang parang kapatid na rin. Ang pakiusap ko lang kung ano man ang nakita o nasaksihan mo ngayon. At na lang ito. Hayaan mo akong gumanti doon sa mga taong nananakit sa inyong dalawa. Ito lang ang paraang naisip ko dahil alam kong hindi kayo papanigan ng batas. Mapepera ang mga taong nanakit sa inyo. Wika ni Aling Merna. Dala ng takot ay hindi pa rin ako nakapagsalita. Kahit na dahan-dahan itong naglakad pabalik sa bahay nito na para bang matandang uugod-ugod na. Nang maramdaman kong medyo na igagalaw ko na ang katawan ay saka pa lamang ako nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay at nagtalukbong ng kumot. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog. Muli ko na namang narinig ang nakakakilabot na huni at mga pag-iyak sa isang babae. Pero ng mga oras na yon ay may kakaiba. Para bang walang patid na ang ginagawang pagdangoy-ngoy nun. Hindi na rin ako nagulat at nagtaka pa dahil alam ko nang ang lahat ng mga naririnig ko nanggaling ito sa matanda. Ang hindi ko lang alam ay yun na pala ang huling beses na makikita ko si Aling Merna at ang pamilya nito. Kinabukasan, may isang bangkay na naman na nakita sa gilid ng daan kung saan kami tinambangan ni Romeo. Ang bangkay na ito kay Norberto. Pero kung karumal-dumal ang sinapit ng mga kaibigan niya, masasabi kong mas malala pa ang nangyari dito dahil halos mapuno na ng kalmot ang buong katawan nito. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Halos magkanda lasog-lasog na rin ang braso at pinti niya. Nung una ay ang pamilya ko ang pinagbintangan ng lahat pero wala namang makita o makuhang ebidensya ang pamilya ni Mang Juanito. Kaya't sumunod ay ang pamilya ni Romeo. Ilang araw pang nakalipas ay winasak ng mga taga-barangay ang kubong tinitira ng kaibigan ko. Doon nga ay nakita nilang napakaraming itim na kandila. Langis sa iba't ibang klase ng manikang gawa sa tela. Isang manggagamot ang nagkumpirmang isang mangkukulam na aswang si Aling Merna. At ito ang salarin sa lahat. Base na rin sa langis na tanging ang mga aswang lamang ang gumagamit. Ang kandila naman at manikang gawa sa tela ay tanging ang mga mangkukulam lamang ang gumagamit noon. Nung punta ng ospital kung saan naroroon ang kaibigan ko, ibinalita sa aming wala na roon sina Aling Merna. Nakaraang araw pa umano nakalabas ang anak nito at marahil sa ibang lugar na lumipat ang mga yon. Wala namang nakakaalam kung saan lumipat sila kaya't walang habol ang mga kaanak ng namatayan.
Ayon pa nga sa albularyong gumamot sa pamilyang tinamaan ng kulam. Pasalamat na lamang dapat sila dahil hindi sumpa ang pinakawalan ng aswang na mangkukulam sa kani-kanilang angkan. Dahil kung isang katakot-takot na sumpa ang ginawa ni Aling Merna, paniguradong dahan-dahang mauubos na parang kandilang natutunaw ang kanilang angkan. Doon ko din nalaman na pinagtakpan pala ng kani-kanilang pamilya mga taong kamuntikan ng pumatay sa aming dalawa. Alam na mga ito ang totoo pero hindi nila isinuplong sa pulis o sa barangay man lang. Sa isip-isip ko pa, tama si Aling Merna. Hinding-hindi mabibigyan ng hustisya ang mga nangyari sa amin. Naisip ko ring siguro ang nanay din ng kaibigan ko ang tinutukoy niyang aswang na pumatay sa tatay niya. At mula din noong wala na sa baryo namin ang pamilya niya, tumigil na rin ang mga kababalagang naririnig naming tuwing gabi na para bang natapos ang lahat ng iyon nang naibigay ni Aling Merna ang sa tingin niya hustisya na karapat-dapat sa matalik kong kaibigan.